Nabawasan ng 40 pounds sa loob ng 5 buwan at halos 60 pounds naman in 3 years. Sila na ang talaga namang nakabibilib na pumayat at mas gumanda ang kalusugan. Paano inuna ni Nina at Charmaine ang kanilang health para maging ganito ka-sexy? Yan ang ibabahagi nila sa atin ngayong umaga. Noong bata pa raw si Nina, medyo hirap na siyang magbawas ng timbang. I was a fat teenager, so I was 13 years old, 33 inches yung waistline ko. Tapos I think parang 135 pounds ata ako nung 13 ako. So, tinatawag ako ng balyena. Gumaan daw siya noong tumuntong siya sa kolehiyo hanggang sa magsimulang magtrabaho. Yun nga lang, tumaba raw siya ulit taong 2010. Marami akong stressors nung time na yon. Talagang pagkain yung stress reliever. Tapos mahilig ako sa matamis, mahilig ako sa chocolate, sa cookies, ganon. Umabot sa 150 pounds ang bigat ni Nina. 40 pounds overweight dahil sa kanyang tangkad na 5 feet 2 inches. Dapat nasa 110 hanggang 115 pounds lang ang kanyang weight. Lagi ako naka-coat, naka-jacket, naka-shawl para itago yung sarili ko. Init na ako. Sa edad niya noong 34 years old, nagpasya siyang oras na para unahin ang kalusugan. Dedication talaga kasi pursigido talaga ako. Ito yung mga options ko eh. Magbabayad ba ako ng mahal para sa isang 6-month program na 60,000 pesos at kung ano-anong mini-measure, di ba? Di ba yung mga ibang treatments na ganun din, mahal din? Or gagawin ko lang ba yung dapat ginagawa talaga na kumakain ng tama, inaalagaan yung katawan, gumagalaw, nag-e-exercise. Unang ginawa ni Nina, kumain siya ng tama. Inalis niya ang refined carbohydrates sa kanyang dieta. Ang refined carbs o carbohydrates ay yung mga dumaan sa maraming proseso bago maihain sa ating hapag. Tinagurian ng mga itong bad carbs dahil mas nakatataba at mas nakapagpapataas ng asukal sa dugo ang mga ito. Ano yung mga pwede kong gawin para unti-unting magbawas ng timbang? Una kong kinot talaga white rice, white bread, pasta, pastries. So for me, anything with lettuce or broccoli or cauliflower or kahit anong mga green leafy vegetables, pwede yan. Mag-experiment ka lang kung ano yung mga bagay. Basta pwedeng hindi kanin. Para masigurong puno ng nutrisyon ang kanyang kinakain, si Nina na mismo ang naghahanda ng kanyang pagkain. Para sa almusal, unsweetened oatmeal. Ang kanyang tanghalian naman, salad na may vinegar-based dressing. Sa hapunan, salad at manok. Bilang snack sa umaga at hapon, isang dakot ng mani ang kanyang kinain. Bukod sa proper diet, sinabayan ito ni Nina ng pagkakaroon ng active lifestyle. Regular na tumakbo si Nina at nag-yoga rin siya bilang exercise. Unti-unti, nasasana yung katawan na gumagalaw siya pero low impact. Kasi at the time, hindi ko pa kaya mag-treadmill, hindi ko pa kaya mag-jog. Kasi nga, madali akong ma-injure. So, paunti-unti siya. Pagkatapos ng 5 buwan, nagbunga rin ang tiyaga ni Nina. 40 pounds lighter na siya at marami raw siyang nagagawa ngayon na sigurado siyang di niya makakaya kung di siya nagpasyang maging healthy. Medyo mas na-feel ko na parang bumata yung pakiramdam ko dahil nga naging healthy ako. Ayon sa internist, wellness expert at Pinoy MD host na si Doc Oy Balburias, tama ang naging paraan ng pagpapapayat ni Nina. Paliwanag niya, kung gusto talaga magbawas ng timbang, mahalaga ang mindful eating. Ibig sabihin, dapat mas maging maalam tungkol sa iyong kinakain at kung paano mo ito kinakain. Nagkakaproblema kapag ang kinakain niya ay puro calories lamang at puro asukal lamang at ito ay hindi yung tinatawag nating nutrient density na pagkain. So dito nagiging sanhi kung bakit minsan kahit na anong exercise ng isang tao, hindi pa rin siya pumapaya. Kung itama ang kinain ng isang tao, hindi ka dapat magutom sa loob ng 4 or even 6 na oras mula nung huli kang kumain. Tamang dieta at regular na pag-eehersisyo raw talaga ang kailangan para maging healthy. Huwag tamarin. Kahit daw 30 minutes a day, 3 times a week lang gawin ang cardio exercise, ay malaki na ang tulong nito sa katawan. So kaya kailangan siguro i-assess din kung yung kanila bang energy level ang kulang o ang panahon talaga. No? Ikaw, kahit gaano kahaba ang ginugol mong oras sa trabaho, kung meron ka pa ring enerhiya after ng pagtatrabaho mo,
meron ka pa ring panahon para mag-exercise. Pagbabanat ng buto ang itinuturong pangunahing dahilan ni Charmaine sa kanyang pagpayat. Pagkatapos ng 3 taong pagkakaroon ng healthy lifestyle, bumaba ang kanyang timbang mula 147 pounds hanggang 82 pounds nang dahil daw sa Zumba. Nung bata ako, malaki yung braso ko, malaki yung hita ko. Pero nung nanganak ako, mas lalo akong lumobo. Nagdesisyon daw siyang maging aktibo dahil bumaba na raw ang kanyang kumpiyansa sa sarili dahil sa sobra niyang timbang. Yan na ba siya? Bakit ganun? Hindi na siya sexy. Bakit ang taba na niya ngayon? Tapos hindi ko siya pinansin. Pero deep inside, masakit siya sa akin. Parang feeling ko wala na akong tiwala sa sarili ko. Sinimulan daw niya ang pagzuzumba ng 30 minutes kada araw. Mahirap siya sa umpisa, lalo na kung mag-i-start ka pa lang. Masakit siya habang nagsasayaw ka. As in, parang gusto mo nang itigil pero kailangan mo siyang ituloy. Hanapin ang katawan mo. Nang makasanayan nga ng sistema ni Charmaine ang aerobic exercise na ito, ginawa na niyang 1 oras ang pagzuzumba araw-araw. Pagkatapos ko kasi kasuhin yung asawa ko bago siya pumasok, tapos paliguan ko yung baby ko. After nun lahat, sabi ko, oras ko na. Sabi ko, 1 oras lang to. Promise, 1 oras lang to. Dagdag ni Charmaine, mahalaga na piliin ang exercise na natutuwa kang gawin. Dahil nga raw enjoy siya, ngayon nagtuturo na rin siya ng Zumba. Sa dieta naman, tinanggal ni Charmaine ang pagkain ng lahat ng klase ng matatamis. Yung mga foods na kinakain natin, nasa pagkocontrol din siya. Pagdating sa pagiging healthy, importante ang pagkakaroon ng disiplina at tamang plano. Sina Charmaine at Nina pinanindigan ang desisyon na mas maging malusog at malakas para sa kanilang mga sarili at maging sa kanilang pamilya.